Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga mata ni Pamela ay nakatingin sa baba habang magkadikit ang mga kamay niya at nanatili siyang tahimik. Nagkatinginan sina Jaslyn at Kailin at ngumiti sila. Umalis sila at iniwan ng mga anak. Ang magkasintahan ay kailangan ng pribadong oras sa sandaling ito. Regan, dalhin mo kami sa ibang lugar. Ang utos ni Jaslyn. Nakuha ni Regan ang ibig sabihin ni Jaslyn at kaagad niyang binuksan ang makina. Ang masayang si Henaro lang ang nakatayo na parang tanga at tumitig sa kanilang dalawa. Ngumiti si Henaro. Pamela, hindi niyo kailangan magdala ng kahit na ano. Inihanda ko ng lugar para sa inyo. Pwede niyong kunin ang gamit niyo at pumasok kayo kahit kailan niyo gusto. Tumingala si Pamela at nakita niyang malalim na tingin ni Maddox. Medyo kinakabahan si Maddox. Pamela, hindi kita pipilitin kung nagdadalawang isip ka. Hindi mapigilan ni Pamelang tumawa sa loob. Hindi kita pipilitin. Simula nung nalaman ni Pamelang tunay na pagkakakilanlan ni Maddox, ang mga salitang ito'y lagi nanggagaling sa bibig ni Maddox. Naisip niya kung alam ni Maddox na minsan ay umaasa siya na si Maddox ay pilitin siya ng konti. Minsan naisip niya mga araw noon na nakadikit lagi si Maddox sa kanya. Hindi nagsasabi ng mabait na bagay si Maddox na tulad ng hindi kita pipilitin. Ang paminsan-minsang pagsagot pabalik ni Pamela ay ang rason kung bakit tinutulak siya ni Maddox. Gamit ang isang kamay habang ang kabilang kamay nito ay tinatanggal kung ano man ang suot niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Pamela. Ang ekspresyon niya ay parang hindi natural habang mainit ang pisngi niya. Hindi mahulaan ni Maddox kung anong iniisip ni Pamela at akala niya tumatanggi ito. Kaya hindi niya mapigilang madismaya. Mukhang isang pagkabigo na naman ito. Ayos lang. Piniga niya ng mahinang kamay ni Pamela at sinabi niya na nag-atubili. Hihintayin kita hanggang kailan siya kailangang maghintay. Napaatras si Maddox. Nakita ni Pamela ang dismaya sa mukha ni Maddox. Ngumiti na mapang-asar si Pamela. Kumikinang na parang bituin ang mga mata niya at tinatanong niya ng mahina. Hintayin mo ko para gawin ng ano? Hintayin para sumagot ka ng oo? Ang sagot ni Maddox, sumagot ba ako ng hindi? Tumitig si Maddox kay Pamela. Anong ibig sabihin ni Pamela? Mas naging pula si Pamela at nagreklamo siya. Huwag na nga kung hindi mo maintindihan. May napagtanto si Maddox, pakiramdam niya para bang nakuha niya ang jackpot. Ngunit maingat pa rin siyang tumingin sa ekspresyon ni Pamela. Pinakalma niyang mabilis sa tibok ng puso niya. Tinanong niya si Pamela. Talaga? Ngumiti si Pamela at hinawakan niya mukha ni Maddox para tumingin siya dito. Para sa isang tao na mabilis magdesisyon at mapagmataas sa ibang tao. Si Maddox ay parang isang batang naging maingat kay Pamela. Natatakot na sumamang loob nito sa kanya. Biglang naramdaman ni Pamela ang ligaya sa puso niya. Tumango si Pamela at sinabi niya na mahina. Pinakasalan na kita dati, ikaw ang asawa ko para sa akin. Natural na makasama kong asawa ko. Pamela, walang masabi si Maddox, hindi niya pa nabibigyan ng maayos na kasal si Pamela o i-announce sa mundo na si Pamela ang mahal ng asawa niya. Gayon pa man naisip ni Pamela na alam niyang iniisip ni Maddox at ngumiti siya ng maliit. Alam ko na basta't tumango ako, pakakasalan mo ko kahit na anong mangyari. Pero hindi pa ito ang oras. Mahirap talaga maging asawa ni Mr. M. Crawford. Ngumiti si Pamela kay Maddox. Malungkot sa tuktok, mataas ang katayuan ni Maddox at ang lahat ng pamilya niya ay nakapokus sa kanya. Ibig sabihin din ito ay ang lahat ng sama ng loob at pangahamak ay nasa kanya. Ang mga tao sa Crawford ay hindi siya kayang hawakan, kaya natural na lumipat ang target nila sa mga taong nasa paligid ni Maddox. Hindi ko pwedeng ilagay ang sarili ko sa panganib. Ikakapahamak ni Pamela. Tumingin si Pamela sa mga mata ni Maddox. At hindi ko hayaang malipat ang atensyon mo dahil sa akin. Kapag malakas na ako at kaya kong protektahan ang sarili ko, hindi na ako magiging pabigat sa'yo. Sa halip ako pantutulong sa'yo, Pamela. May iba't ibang nararamdaman si Maddox. Alam niya ng babaeng ito'y matalino at malakas. Hindi mahina si Pamela, mahusay si Maddox. At disente si Pamela, kayang tumayo ni Pamela kasama niya.
Ito ang pinakamabuti para sa kanila. Ang maging pantay sa isa't isa ay ang pinakamagandang bersyon ng pag-ibig. Oo nga pala, lumapit si Henaro sa kanila. Tutuloy ba kayo dito o hindi? Bahala na, huwag niyo na itong patagalin. Ako na magdidesisyon para sa inyong dalawa. Dito na kayo tumuling ngayong gabi. Kung hindi masasayang lahat ng paghihirap ko. Ano? Tumingin ng kakaiba si Pamela kay Henaro. Anong paghihirap? Tumawa si Henaro at kinamot niya ang ulo niya. Bakit hindi ko ipakita sa inyong dalawang lugar? Ang magkasintahan ni Libot ang mansyon kasama si Henaro. Si Henaro ay may suot na suit at tie na may suit leather shoes at isang folder. Mukha siyang isang mahusay na property sales agent dahil sa masigasig na instruksyon niya. Ngumiti si Maddox. Magkasama silang lumaki ni Henaro at ngayon niya lang nakitang seryosong lalaking ito. Ang bahay niyo ang unang sale ko. Inayos ni Henaro ang tie niya. Kailangan ko siguraduhin ang serbisyo ko'y top notch. Tumingin kayo dito. Sumunod si Pamela sa kamay ni Henaro at hindi niya mapigilan na lumaki ang mga mata niya. Ano mga to? Kumunot ang noon ni Maddox, tumawa ng inosente si Henaro. Puno ng mga lucky charms sa kamat sa sulok ng kwarto. May isa pang malaking litrato ng isang sanggol sa itaas ng kama. Ito ang resulta ng pagsisikap niya upang magkaroon sila ng anak sa madaliang panahon. Ano sa tingin mo? Ito ang mga tradisyonal na mga charm mula sa mga matatanda. Sa tingin ko ay epektibo ito, kaya nilagay kong lahat ng ito para sa inyong dalawa. At ang litrato ng sanggol, sinasadya kong paghaluin ang mga mukha nyo. Napatras si Pamela habang tumingin si Maddox kay Henaro, na para bang nakatingin siya sa isang tanga. Paano matutulog ngayong gabi si Maddox sa ganitong klaseng kama? Kung hindi man nila kayang matulog dito, paano sila gagawa ng sanggol? Masaya ka ba? Huminga ng malalim si Maddox at tinapik niya sa balikat si Henaro. Pinigilan niyang galit niya at pinilit niyang ngumiti. Masayang masaya si Henaro. Kung hindi pa ito sapat, kukuha pa ako ng isa pang sako ng mga to. Sigurado na magkakaroon kayo ng anak sa madaling panahon. Sabi ni Maddox na may mahinang boses. Henaro Bentacourt, pwede ka nang lumabas? Sige, okay, lalabas na ako. Samantalang hindi naman maipinta ang galit na nararamdaman ni Kelly matapos mapahiya sa harap ng maraming tao. Hindi niya din inaasahan na magiging ang ina ni Maddox ay nakuha ni Pamela. Sagabal ka talagang babae ka sa mga plano ko. Humanda ka, dapat mawala ka na sa mundong ito. Babawiin ko si Maddox. Ako lang dapat ang babae sa buhay niya. Tadeus, magkita tayo. Sambit ng dalaga sa kapinatay ang tawag. Ano ba? Pakawalan niyo ako. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala at wala akong atraso sa inyo. Pagpupumiglas ni Pamela at pilit kumakawala sa mga armadong lalaking dumukot sa kanya. Papunta na sana siya sa kumpanya ng ina ni Maddox para magtrabaho sa ginang nang biglang may tumigil na sasakyan at mabilis siyang isinakay. Hindi niya kilalang mga ito't palaisipan sa kanya kung bakit siya ng mga ito dinukot. Manahimik ka, Miss Murphy. Walang personalan, trabaho lang. Matapos sabihin ay binusalan ng panyo ang bibig ni Pamela at pinaringan. Samantala, walang kaalam-alam si Maddox sa nangyari kay Pamela. Nagtataka na ito dahil kanina pa ito nagpaalam sa kanya para puntahan ng ina pero wala itong natanggap na kahit na anong mensahe mula sa dalaga. Dahilan para personal na niya itong puntahan ng ina. Mom, si Pamela ba nandito? Kanina pa siya umalis ng bahay. Wala dito si Pamela, ang akala ko ihahatid mo siya. Huwag ka masyadong kabahan, baka naman may dinaanan lang siya. Hintayin na lang natin. Sa isang abandonadong building, nalimpungatan si Pamela nang maramdaman niyang bumuhos sa kanyang isang baldeng malamig ng tubig. Akmang igagalaw ni Pamela ang katawan niya, pero hindi niya magawa dahil sa nakatali niyang mga kamay at paa. Nakaupo siya sa isang upuan na tila ba anumang oras ay kukunin ng kanyang buhay. Kamusta, princess? Sino kayo? Nasaan ako? Nahintakutang wika ni Pamela. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang paningin ni Pamela nang matanggal ang piring sa kanyang mga mata. At ganun na lang ang gulat niya nang mapagsinong mga taong nasa harapan niya. Ikaw? Ako nga, Pamela. At oras na para tapusin ka. Hayop ka, Kelly. Lumaban ka ng patas. Akala mo ba sa ginawa mong pagdukot makukuha mo sa akin si Maddox? Mapatay mo man ako pero hindi mo makukuha ang pag-ibig niya. Manahimik ka.
Isang sampalong lumapat sa mukha ni Pamela, pero hindi siya nagpakita ng takot kay Kelly. Ayaw niyang masatisfied ang dalaga sa ginagawa nito sa kanya. Kung hindi ka sana pumasok sa buhay ni Maddox, kami sana magkasama ngayon. Mag-asawa na sana kami ngayon. Nakakaawa ka naman, Kelly. Nabubuhay kasi isang ilusyong ikaw lang ang nakakaalam. Dumating man ako hindi sa buhay ni Maddox. Hinding-hindi ka pa rin niya pipiliin dahil sa itim na budhi mo. Ang sabi ko, manahimik ka! Isang malakas na putok ng baril ang pinakawalan ni Kelly, dahilan para mabulabog si Juliana. Kasalukuyan itong nasasakyan kasama ni Tadeus. Silang tatlong nagplano na pagdukot kay Pamela. At ganun na lang ang gulat ni Pamela nang makita ang taong papalapit sa kanya. Juliana? Hello dear sister. Nakangiting bati ni Juliana. Doon na hindi mapigilang pumatak ang luha ni Pamela. Tanggap niyang hindi siya tanggap ni Juliana. At kahit hindi man sila tunay na magkapatid, tinuring pa rin niya itong kapatid at masakit kay Pamela na kayang makipagsabuatan ito para lang mabura siya sa mundo. Iba talagang nagagawa ng inggit. Kilala din ang lalaking kasama nito, si Tadeus, ang pinsan ni Maddox. Dumating ng gabi't hindi na mapalagay si Maddox. Masyado na siya nag-aalala kay Pamela. Ito ang unang beses na hindi ito nagparamdam sa kanya. Mom, kailangan na natin kumilos. Iba ng kutob ko. Samahan mo ko sa CCTV room. Kung dito nagpunta si Pamela, baka doon makita natin kung nakarating ba siya dito o hindi. At ganoon na lang ang gulat at galit na naramdaman ni Maddox nang makita ang pagtigil ng isang puting van at sa pilitang sinikay si Pamela. Kinuha kagad ni Maddox ang kanyang phone na tinawagan si Thomas. May ipapagawa ko sa'yo. What? Nawawala si Pamela? Nag-aalalang wika ni Krista. Matapos ang aksidenteng marinig kay Thomas habang may kausap ito sa telepono. Babe, huminahon ka. Makakasama sa'yo, puntis ka. Tama bang narinig ko? Nasa panganib ang kaibigan ko? Pero sino may gawa nito sa kanya? Huminahon ka na muna, babe. Gagawin namin ang lahat para mabawi si Pamela. Sa ngayon, iimbestigahan namin ni Maddox ang sasakyang ginamit ng mga kidnapper. May kutob kaming pamilya ni Maddox ang nasa likod nito. Kaya wag mo masyadong isipin ng kaibigan mo. Ililigtas namin siya. Pagpapakalma ni Thomas kay Krista na hindi pa rin nawala-wala ang pag-aalala sa mukha. Samantala, kasama si Jocelyn, pinuntahan nila ni Maddox ang Crawford Manor. Pagpasok pa lang hindi na may pintang galit na nararamdaman ni Maddox. Anak, kumalma ka. Mahanap din natin ang prinses ko. Apo, bakit tumahangos ka? Biglaan yata ang pagdalaw mo't kasamang pang mami mo. Hindi na pinansin ni Maddox ang sinabi ng abuelo. At diretsong tinanong kung anong pakay nila sa pagdalaw kay Logan. Nasaan si Pamela? Ang babae mo, bakit dito mo siya hinahanap, Maddox? Hindi ba at kayo ang magkasama? Balita ko nga'y magkasama na kayong muli sa isang bahay. Kaya't bakit sa akin mo hinahanap? Nawawala si Pamela at dinukot siya ng armadong lalaki habang papasok siya sa trabaho. Ngayon, Grandpa, kung ayaw niyo masirang pagiging pamilya natin, ilabas mong asawa ko. Nobya, Maddox, hindi pa asawa. At isa pa, wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ba't pumayag na ako maging nobya mo siya? Basta't huwag mo kalimutang si Kelyang yung pakakasalan. Dahil sa narinig, lalong nag-ikting ang galit ni Maddox. Pwede ba, Grandpa? Tama ng pagpipilit na pakasalan ko si Kelly. Dahil isang babae lang ang pakakasalan ko at si Pamela yun. Kapag nalaman ko may kinalaman ka sa pagdukot kay Pamela, kalimutan mo ng pamilya tayo. Pagkatapos sabihin ay walang likong-likod na umalis si Maddox. Isang pukol na masamang tingin ang iniwan ni Jocelyn sa matanda. Pagkatapos ay iiling-iling na sinundan ng anak. Natigilan naman si Logan sa inasta ng apo. Ito ang nagpalaki at humubog kay Maddox at ngayon, siya lang nakita nitong sobrang magalit. At dahil yun sa pagmamahal niya kay Pamela. Nangihinang napaupo ito. Sa bahay ni Maddox at Pamela, nadatnan nila doon si Thomas kasamang ina at kapatid ni Pamela. Pagkakita kay Maddox, kaagad ito nilapitan ni Kailin. Iho, nasaan ang anak ko? Nahanap mo na ba siya? Ginagawan ko na po ng paraan. Huwag ho kayo mag-alala. Ibabalik kong asawa ko. Pamela, gising. Nagmulat ng mata si Pamela nang marinig ang nagsalita. Sinamaan niya ito ng tingin. Sa tingin mo ba makakatulog ako sa sitwasyon ko, Juliana? Pakawalan mo ko dito at baka sakaling mapatawad pa kita sa ginawa mong pakikipagsabuatan sa kanila. Kilala mo kung paano magalit si Maddox at alam mong sa mga oras na to,
Hinahanap nila ako. Nagpapatawa ka ba, Pamela? Sa tingin mo ba mahahanap ka nila dito? Magdasal-dasal ka na lang dahil pabalik na si Kelly at Tadeus dito para patayin ka. Tumatawang saad ni Juliana. Tanungin nga kita, ate, kahit kailan ba tinuring mo kong kapatid? Kasi ako oo. Kahit hindi niyo ko tinrato ng maganda, minahal kita bilang kapatid ko. Pwede ba, Pamela? Huwag mo kong dramahan ng ganyan. Hindi mo ako madadala sa drama mong yan. Mabuti pa'y magdasal-dasal ka na para tanggapin ka sa langit. Nakaramdam ng kaba si Pamela at pakiramdam niya'y huli na sa kanyang lahat hanggang sa may naisip siyang plano. Kung itong kapalaran ko, tatanggapin ko. Pero pwede bang humiling na kahit sa huling pagkakataon? Gusto ko man lang makapagpaalam kay Maddox bago niyo ko patayin. Nagmamakaawang wika ni Pamela. Natatawa namang kinuha ni Juliana ang kanyang cellphone at pinakita kay Pamela. Ito bang kailangan mo? Sige, hindi naman ako ganang kasamang ate. Pagbibigyan kita. Dahil sa narinig, lihim namang napangiti si Pamela at hindi nagtagal ay nagring ang phone ni Maddox. Sa kabilang banda, laking gulat ni Maddox nang biglang magring ang phone niya mula sa unknown number. Nagkatinginan sila at mabilis niya itong sinagot. Hello, sino to? Habi ako to, si Pamela. Nasaan ka? Pupuntahan kita, sweetheart. Hintayin mo ko. Hello, Pamela? Sweetheart? Maddox ang anak ko. Nasaan daw ang anak ko? Huwag po kayong mag-alala na i-record kong tawag. Thomas, Henaro, i-trace niyo kung saan nagmula ang tawag. Kailangan nating mapuntahan si Pamela. Juliana, anong ginagawa mo? Tinig ni Kelly umalingaw-ngaw sa buong sulok ng gusali. Matapos sumigaw ng dalaga, dahilan para magulat si Juliana at mapatay ang tawag. Kelly, wala, kinausap lang ni Pamela si Maddox. Last wish niya na bago siya humarap kay San Pedro. Boba! Hindi ka talaga nag-iisip. Baka gusto mo samahan ang kapatid mong hilaw sa pagharap kay San Pedro? Tadeus, anong gagawin natin? Siguradong inaalam na ng pinsan mong location natin. Sa narinig tila bumagsak ang panga ni Juliana. Niloko siya ni Pamela. Naisahan siya. Kailangang maialis dito si Miss Murphy bago pa tayo matuntun ni Maddox. Siguradong papunta na yun dito ngayon. Kung patay na lang natin ang babaeng yan, tulad ng plano. Matuntun man tayo ni Maddox, hindi na niya madadat ng buhay ang pinakamamahal niya. Ikaw ang bahala sa gusto mo at ako naman ang papatay kay Maddox. Kung dati nakaligtas siya sa plane crash, ngayon sisiguraduhin kong magsasama sila ng babae niya sa kabilang buhay. Sa mga narinig, hindi maiwasang kabahan ni Pamela. Alam niyang matapang at malakas si Maddox pero hindi niya kayang labanan sila. Marami ngayon kasamang tauhan si Kelly at Tadeus at walang laban kung mag-isang susugod si Maddox. Dinukot ni Kelly isang maliit na baril sa kanyang bag at nakangising tinutok ito kay Pamela. Nakaramdam ng takot si Juliana sa mga pwedeng mangyari. Pakaramdam niya matapos ni Pamela isusunod din siya ng mga to, lalo't wala siyang pakinabang sa dalawang kasama. Pinaglikot ni Juliana ang kanyang mata at bahagyang umurong sa kanila. Gagawin niyang pagkakataon iyon para makatakas. At hindi pa nagkakagulo. Pero bago pa man siya makatakbo, palayo'y sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya. Dahilan din para matigilan si Tadeus at Kelly. Tadeus, anong gagawin natin? Nariyan na si Maddox. Kitang galit sa mukha ni Tadeus. Hindi na siya pwedeng umatras. Haharapin yung pinsan na tatapusin. Samantala naman, nagkaroon ng daplis na tama sa balikat si Pamela at nagkunwaring patay para hindi na siya mapansin ni Kelly. Pinakiramdaman niyang dalawa at saglit na minulat ang mga mata. Nang makitang tumatakbo palayo'y pilit niyang kinakalas ang kanyang pagkakatali. Pero sa pagangat niya ng mata, nakatayo si Juliana ang kita niya. Ang akala niya tuluyan siyang patayin ni Juliana. Pero laking gulat niya na lapitan siya nito at kalagan. Pamela, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kami ni Mommy, eto na lang ang magagawa ko para sa'yo. Iligtas mo sarili mo. Umalis ka na't hanapin mo si Maddox. Pero paano ka? Sumama ka sa akin. Papatayin ka rin naman ngayon kapag nanatili ka dito. Ako nang bahala sa sarili ko. Sige na bunso, umalis ka na. Iligtas mong buhay mo. Para namang kinurot ang puso ni Pamela nang marinig ang sinabi sa kanya ni Juliana. Ito ang unang beses sa tinawag siya nitong bunso. Hindi man sila tunay na magkapatid, masarap pa rin sa pakaramdam na tinanggap siya ni Juliana. Yun nga lang sa ganitong sitwasyon pa. Ate, magkita ulit tayo. Mag-ingat ka, babalikan kita. Pero sa isang iglap, isang pangyayaring hindi inaasahan
Habang papatakas si Pamela, biglang lumabas si Kelly at galit na tinutok muli ang baril kay Pamela. Parang naging slow motion ng lahat sa paningin ni Pamela. Kitang-kita niya kung paano talunin ni Pamela si Kelly at harapin. Nag-agawan sila ng baril at isang nakakabinging putok ang baril nang nagpatigil kay Pamela. Juliana! Kita niya kung paano bumagsak si Juliana at naakmang babarilin ni Kelly si Pamela. Gamit ang natitirang lakas na gawang makatayo ni Juliana at tinulak si Kelly. Ganun na lamang ang gulat ni Pamela nang pumatak sila sa may bintana ng building. Kasalukuyan silang nasa ikatlong palapag at kung sino man ang mahulog ay siguradong patay. Juliana! Sigaw ni Pamela. Halos hindi na matigil ang kanyang pag-iyak habang hawak-hawak ang dumudugong balikat. Pamela, sweetheart, nasan ka? Maddox, habi nandito ako. Pagkarinig ay kaagad inakyat ni Maddox ang palapag at hinanap ang boses ni Pamela. Sweetheart, pagkakita ay mabilis na niyakap ni Maddox si Pamela at bago pa man makapagsalita ni Pamela ay biglang nagdilim ang kanyang paningin at nilamon siya ng kadiliman. 2 linggong nanatili si Pamela sa ospital at sa unang araw ng kanyang pagmulat, si Maddox kaagad ang kanyang hinanap. Sobrang sumakit ang kanyang puso nang malamang namatay si Juliana. Kasama nitong binawian ng buhay si Kelly matapos nilang maapakan ng isang matulis na bakal. Para silang tinuhog na saging at imposibleng mabuhay. Ang sakit para kay Pamela dahil kung kailangan nagbago si Juliana ay saka naman to nawala. Pinatawad na niya si Juliana at tanging dasal niya'y mahanap ang dalaga ng katahimikan sa kabilang buhay. Samantala naman si Tadeus, hindi man to namatay sa naging laban nila ni Maddox. Mabubulok ito sa kulungan para sa pagtatangka nito sa buhay ni Pamela at ni Maddox. Patong-patong na kasong kakaharapin ng pinsan at nang malaman to ni Nicolo, hindi na nito nagawang makisali pa sa takot na madamay. Samantala, masakit man, tinanggap din ni Logan ang kinahinatnan ng isa niyang apo. May kasalanan at kailangan nitong pagbayaran. Mabilis na lumipas ng mga linggo at buwan, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Pamela. At katunayan nga, nakatakda ng kasal nila ni Maddox. Pinag-usapan ito sa buong Centrolis, maging sa buong mundo. Pamela, congratulations! Sa wakas, totoong kasalan nang magaganap sa inyo ni Maddox. Masayang wika ni Krista habang buhat-buhat ang mag-iisang taon nilang anak ni Thomas, na si Knight. Salamat Krista! Naluluhang niyakap ni Pamela ang kaibigan at naghanda na dahil ilang oras na lang ay ikakasal na siya kay Maddox. Sa simbahan, halos mapuno ng tao dahil sa daming gustong masaksihan ng kasal ni Pamela at ng nag-iisang Maddox Crawford. Maraming kababaihan na nagpapantasya sa binata pero sorry na lang sila dahil nakapako ng puso niya para kay Pamela lamang. Sweetheart, heto na yon. Dumating ng araw na pinakahihintay natin. Kung noong unay isang pilit at puno ng kasinungalingan ang kasal na naganap sa atin. Ngayon, sa harap ng maraming tao, ako si Maddox Crawford ay taus-pusong tinatanggap si Pamela Murphy para maging aking asawa. Magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Mahal na mahal kita, sweetheart. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat sa pagbibigay kulay at liwanag sa buhay ko. Mahal na mahal kita at habang buhay na paglilingkuran. Tanggapin mong singsing na ito na tanda ng walang hanggang pag-ibig ko sa'yo. Hindi naman mapigilang mapaiyak ni Pamela. Yun pa rin ang unang singsing na ibinigay ni Maddox. Ang singsing na sumasagisag sa pamilya Crawford na patuloy na nagpapasalin-salin sa mga susunod na henerasyon. At isang karangalan kay Pamela na sa kanyang henerasyon, siya ang mangangalaga dito bilang tanda na asawa ni Maddox Crawford. Habi, hindi ko alam kung kailan nagsimula, kung kailan tumatak ka sa puso ko. Kahit isang sanggan at basagolerong lalaking unang pagkakakilanlan ko sa'yo, hindi no nabagong pag-ibig na nararamdaman ko sa'yo. Siguro nga, ganun ang pag-ibig kapag tinamaan ka. Wala nang paliwanag pa. Ang mahalaging nararamdaman. Maraming salamat, Habi. Asahan mong ikaw at ikaw lang din ang mamahalin ko kasama ng parating nating anak. Dahil sa huling sinabi ni Pamela, lahat ay nagulat. Lalong ina ni Maddox na si Jaslyn. Masayang niyakapan nito ang kaibigang si Kailin. Hindi rin maitagong sayang nararamdaman ni Logan. Nasa huli tinanggap na din si Pamela para sa apo na si Maddox. Sweetheart, buntis ka? Hindi makapaniwalang wika ni Maddox. Sa tagal kasi nilang magkasama ni Pamela, gustuin man niyang buntisin si Pamela hindi niya magawa dahil iginagalang at nirerespeto niyang asawa. Nagsimula sila sa kasinungalingang relasyon.
at ayaw nilang makabuo ng anak buhat din sa kasinungalingan. At ngayon nga buntis si Pamela at labis ang sayang nararamdaman ni Maddox dahil ito na ang simula para sa pagbuo ng masaya't malaki nilang pamilya. You may now kiss the bride. Pagtatapos ng pari sa seremonya at isang mainit at malalim na halik ang kanilang pinagsaluhan kasabay ng malakas na palakpakan. Makalipas ang 9 na buwan, dumating ang araw na pinakihihintay. Nagluwal si Pamela ng triplets, isang babae at 3 lalaki. Walang paglagyan ng sayang kanilang nadarama. Wala nang mahihiling pa. I love you, sweetheart. Mahal na mahal din kita, hubby. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Maddox at Pamela. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita tayo sa susunod pa nating mga istorya.